Alright, so hello guys. So kung ikaw ay isang skilled worker, 'di ba, matagal ka na sa ginagawa mo at ikaw ay tinamaan or nakita mo yung advertisement ng AYS no, app or serbisyo at gusto mo mas maintindihan kung ano nga ba yung may tutulong sa'yo nito. Gusto mo ng full details nito, ano, so bakit nga ba ito maganda para sa'yo, bakit ito magandang sabayan, no? So kung ikaw ay isang skilled worker, para sa'yo po ito. At kung ikaw ay isang neopreneur na naghahanap naman po ng isang video explainer para makatulong po sa'yo na ma-explain ng mabuti or makatulong dun sa kaibigan mo, kakilala mo, or dun sa kausap mong skilled worker na maintindihan niya kung bakit nga ba maganda na mag-onboard siya dito. Sumabay siya dito. Tama po ba? So by the way, before I start, pakilala muna ako. My name is Seller Salazar. I'm also a neopreneur. Isa po ako sa mga unang neopreneur. Isa ako sa mga frontline neopreneur. Ibig sabihin po ako yung mga isa sa mga una talagang nag-discover ng mga strategies kung paano ba natin mag-progress to, paano natin mas mapapaganda to, no? So I'm also a neopreneur and I'm very willing to help the community to grow, no? Yung AYS community po natin to get more users, to get more skilled workers, and to get more neopreneurs, no? So with that, no, let's start. Share ko lang po yung PowerPoint po natin. Pero syempre, start po tayo. Sino nga ba or ano nga ba si AYS? Si AYS po ay isang mobile app na nagko-connecta sa mga customers and sa mga skilled workers. So ibig sabihin, isa po tayong platform provider. We are not an agency. Hindi po tayo yung agency, no? Tayo may hawak sa mga skilled workers. We are just a platform to showcase po yung skills ng mga kababayan natin na meron po talagang angking kakayahan, no? So at the same time, of course, we are a platform po na kung saan ang mga customers, sa mga users po, eventually, tayo na po yung kusang pupuntahan po nila kapag meron sila kailangang service. And of course, ang layunin po ng AYS ay mapagbigay ng pagkakataon sa mga kapwa nating mga Pilipino na kumita mula sa mga sarili nilang talento, kakayahan at kasanayan. So ngayon, bakit nga ba ginawa itong si AYS? Bakit nga ba gumawa ng isang platform na nagko-connect sa mga customers and sa mga skilled workers? So simple lang po, no? Ito yung mga challenges na sinusolve po natin when it comes to services industry. Unang-una po is the inconvenience on availing services. Ang normal na approach po para tayo po ay maghanap, no, ng mga services na kailangan natin is through referrals, di ba? Usually nagtatanong tayo. Nowadays, merong Facebook. Pero at the end of the day, there are so many factors kung bakit hindi pa rin ito yung pinaka-the best. Hindi pa rin ito yung pinakamagandang way para maghanap ng isang service na kailangan natin. So, with AYS, no, itong provide po natin, we will solve it by convenience at their fingertips, no? So, ibig sabihin po, sa AYS po, mas madali na po na maghanap ng kahit anong service na kailangan mo. Parang Shopee, di ba? Pag meron ka kailangan product, di ba? Hindi mo na kailangan maghanap sa kung ano-anong platforms, hindi mo na kailangan pumunta sa kung ano-anong shop, di ba? But rather, ang gagawin mo na lang, i-search mo na lang yung product na kailangan mo dun sa platform nila and then malalaman mo na kung merong mga available doon. Darating yung time dito sa AYS, eventually po, yung convenience, di ba? I-search mo na lang di ba? Kung may available ba malapit sa akin, di ba? Kung gaano kadami ba yung nag-o-offer dito, di ba? And ito pa po yung maganda, no? Yung pangalawa na i-solve po natin is actually the lack of reliable service provider. Of course, it's understandable sa simula po, nagsisimula pa lang tayo, di ba? So sa simula po, hindi pa po ganun kadami. Kasi nga, yan nga po yung current problem di ba? Hindi ganun kadami yung available. At kahit may mga available, hindi rin natin alam kung gaano sila ka-reliable. Di ba? Hanggang dumating yung time na maging available na sila on this one platform we are trying to make, no? One platform we are trying to introduce sa market, no? Eventually po, magkakaroon po yan ng healthy benchmarking, tinatawag, di ba? Kasi bakit? Magkakaroon na po ng transparency when it comes to service quality. Nakuha po. So, ibig sabihin, merong magandang ratings, di ba? Merong mga feedbacks, di ba? Pwede mo na pong makita bilang customer yung mga nasasabi ng mga dati pong nagpagawa dito sa taong nirefer. Di ba? May mga feedbacks. Just like yung minention nating platform kanina, di ba? Before you actually check out, before ka mag-order talaga, gumagawa ka muna ng konting investigation, chine-check mo yung mga reviews, di ba? At the same time, ang maganda po dito, which I think one of the most important reason bakit natin ginagawa tong platform natin with AYS is the safety and security concerns, no? Actually, nung iniisip po natin ito, di ba? Nung sinisimulan po natin ito, we realize na ito po ay isang klase ng konsepto na medyo mas complex, di ba? Compared sa mga naunang platform providers na nag-connect sa mga consumers and sa mga skilled worker service provider on their niche, di ba? Kasi bakit? Kasi most of the services na available right now is hanggang labas lang naman ng bahay. While, however, itong AYS will actually do home services, di ba? So ngayon, dito, masosolusyonan na po natin yan kasi bine-verify na po mismo ni AYS, no, ng HR ni AYS, yung mga skilled workers po na makikita po dito. Ibig sabihin, meron tayong mga requirements na hinihingi na kung saan magpapalakas po ng confidence, no, ng mga customers na magbubuko sa atin. At the end of the day, para naman rin po yan sa mga skilled workers natin, sa customers natin, and sa platform po natin, no? I hope you understand. Kasi mahirap solusyonan ang safety and security ng both parties. O baka isipin mo, baka mamaya sabihin mo, paano naman yung safety ng mga service provider? Of course, meron rin po tayong mga nakahanda na mga precautions, no, na mga safety features po sa app po natin, no? Sa side naman po ng mga service provider, of course, ang maganda po dito, they can actually be secured kasi napagdaanan na rin naman po yan sa mga previous mobile apps kung paano
po nila nilagpasan yung mga fake bookings, 'di ba? Paano nila nilagpasan yung mga bogus, 'di ba? Bogus buyer, 'di ba? So with that, no, mas na-strengthen na po natin yung walls natin, no, yung mga protections natin on both ends, on both parties, no. Next, ito naman po yung isa pa po na importante, no, yung limited consumer choices, no. Well, of course, in connection with the inconvenience, no. Let's say may nakilala ka, pero dahil nga medyo mahirap na maghanap, no. Kumbaga, yun na yung nahanap mo, 'di ba? Ang hirap na pong mamili. Tama po ba? Hindi mo na kasi ma-check, hindi ka na makakapamili kung meron bang mas okay, meron bang mas fit on your peace of mind, meron bang mas fit sa kagustuhan mo, 'di ba? Kasi hindi naman laging mas mura lang pipiliin natin. Minsan mas gusto natin yung mas malapit sa atin, minsan ang concern natin availability, depende, 'di ba? So technically, this will now be solved kasi meron ng freedom in pricing. Note po na hindi po si AYS yung magsasabi ng pricing ng mga services. Okay, ibig sabihin kung ikaw ay isang service provider, kaya nga nasabi natin, kayo po magde-decide niyan, kayo po bahala maglagay diyan, no, kung ano po yung gusto niyong presyo, no. Kasi at the end of the day, may mga customer po na meron po silang kanya-kanyang preference. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi it doesn't mean pinakamura, di ba? Sobrang affordable doesn't mean yun yung pinakamaganda. Tama po ba? Sometimes po, meron po mga customers na ang preference po nila is mas premium na pricing kasi feeling nila hindi tinipid yung service. But at the end of the day, hindi po lahat ganun. Ang maganda po sa ating platform is of course, the free market is all there. Kumbaga, diskarte na po nung mga service provider kung paano po nila ima-market yung pricing nila, yung quality of service nila. Depende na po on them. So, yun po yung maganda sa atin. Okay? So, syempre, meron na pong choices yung customers at yung service provider kung saang market po sila mag-aalok ng service po nila. Depende po yan. Next is actually yung time management issues, no? In connection with the variety of choices na pwede po nilang ibigay sa market, diba? Meron po ditong mga service providers na syempre gusto nila ng mas meron silang time freedom, meron silang control on the time na gusto nilang magtrabaho, diba? So again, we are a mobile app na kung saan i-showcase nyo lang po yung service, yung skills na kaya po ninyo. So here on, meron na po tayong flexible, convenient booking. Okay? Ikaw as service provider, ikaw rin po yung magde-decide ng date and time na available ka. Eh sir, tanong, kung nagkataon na sinetong available po ako doon, obligado po ba akong mag-accept ng booking kung meron nag-request? Of course, hindi naman po obligado, no? So, halimbawa, kung kayo po ay eventually naging hindi available at that time, pwede rin naman po. Wag lang po laging nagre-reject, laging hindi tinutuloy yung booking kasi magkakaroon na po ng investigation on that part. Pwede po magkaroon ng sanction, ganyan. Pero syempre, there are cases po na normal naman yung nagka-cancel. Nakuha po ba? At this moment po, hindi naman po ganun naapektuhan yung inyong ratings, yung inyong credibility, ganyan. But of course, at the end of the day, mas maganda pa rin, marami ka maging booking. Sa simula, ikaw yung may pinakamaraming booking kasi eventually, pag sobrang dumami na po yung ating mga skilled workers on our mobile app, that will affect na po yung algorithm kung sino yung mas-show on top. Nakuha po ba? Kung sino yung, halimbawa, nag-search po ng isang service, aircon cleaning, ganyan, dami nyo na. Maapektuhan na po yung algorithm kung sino yung unang maipapakita. That could be an advantage for you. Unfair naman para doon sa talagang masipag mag-accept ng booking. But of course, again, you have the freedom, no? At the end of the day, ikaw pa rin po magde-decide yan. Kung halimbawa, nagkaroon ng mga valid reasons, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng maling booking, di ba? Those are things na mare-report mo naman at mga valid naman at wala namang problema when it comes to the management. So next, ito rin yung isa sa pinakamaganda, no? The lack of career opportunities for the service provider here in the Philippines. Sobrang dami pong skilled workers sa Pilipinas and maraming tao na kung saan iba yung trabaho nila, iba yung profession nila, pero meron pa silang mga skills na kaya pang i-offer sa market. Tama po ba? And kapag nakipag-meeting po kami sa mga LGUs, nagbibigay sila ng mga scholarship ng mga iba't ibang skills, ang usual challenge po nila is after the graduation, natuto na yung mga tao. Wala pa rin silang platform na paglalagyan. That's why best case scenario, lumabas siya ng bansa. Tama po ba? But syempre, hindi lahat may ganong choice, hindi lahat may ganong lakas ng loob, di ba? So this will now serve a massive and more numbers of service providers sa Philippines. Tama po ba? So this time around, pwede ka na pong kumita ng hawak mo yung oras mo nang malapit ka pa sa pamilya mo. Next, yung competition when it comes to your niche, on your category, on your business, di ba? Like for example, nagsisimula ka pa lang, di ba? Alam naman natin, iba ang competition, di ba? Para sa mga big fish, di ba? Lalo na sa mga nagsisimula pa lang at tinatawag na small fish. Pero of course, sabi nga nila, when you enter a digital platform, when you enter digitalization, the low visibility for small and medium service provider or businesses can actually be equalized. Kasi nag-iiba na iba na yung market di ba? Kumbaga, ang basihan na po nila is reviews. Next, of course, customer service dispute resolution. Okay? Given na wala ng service, no? Kung walang platform na mag-mediate, walang gigitna dun sa sitwasyon. Diba? Mahirap siyang solusyonan That's why, of course, maganda po providing a robust customer service. So, parang the other platforms din, di ba? Yung mga may customer service, pwede ka mag-report, pwede ka magtanong, di ba? Bakit ganun? Tama ba to? Okay lang ba to? Di ba? And dyan po yung mga challenges na sinusolve ng platform po natin. Okay? So, tanong, ano naman ang benefit
benepisyo ng pagiging AYS service provider. Una po, wala kang limitasyon sa kita. Okay, yung kita mo ay nakadepende po sa dami ng booking na matatanggap po ninyo, diba? So ibig sabihin, nakadepende sa'yo. Okay, wala ka pong boss dito, ikaw po ang may control, diba? Sa dami ng booking na gusto mong tanggapin, okay, hanggat may dumadating na booking po sa inyo. Next, meron kang malayang oras at pwede kang pumili ng oras at araw na gusto mong magtrabaho. Ulitin po namin, kami po ay isang platform provider po kami na kung saan po ang goal po namin ay i-connect ang customers at ang service provider. So ibig sabihin, kayo as service provider, pwedeng may full-time job kayo at nagpa-part-time lang po kayo. Parang ang joyride, di ba? In fact, meron po akong mga kaibigan na talagang hanggang ngayon, may trabaho sila pero nagpa-part-time pa rin po sila. Tama po ba? Di ba? So ganun din po yung concept po natin. But this time around, we will now focus on services. So next is meron kang sariling pangalan, meron kang sariling profile, di ba? Sa pamamagitan ng ratings, maaari ka na pong bumuo ng sarili mong magandang reputation, credibilities. Ayun po siya. Next, bilang service provider, paano nga ba pwedeng kumita dito sa EYS? Of course, una, ang service provider ay kumikita ng 80 to 100% mula sa bawat booking. Kung halimbawa, ang presyo ng service mo on aircon cleaning is let's say 700, 800, ganyan. Ang maganda nga po dito, since kayo po yung magde-decide ng pricing na gusto nyo pong ilagay. Kasi bakit? Kasi po, hanggang 22% naman po ay hahatiin sa pagitan ng AYS at Neopreneur para sa marketing at pagpapalawak ng iyong negosyo. So, ibig sabihin po, ang Neopreneur, kami po na mga naghahanap po ng skilled workers, service provider, kami po ay meron pong maliit na porsyento, okay, para po sa mga booking po ninyo. 5 to 10% po yun na kung saan kami po ay tutulong na magkaroon po kayo ng mga booking. Okay? It is our interest po na matulungan po ang mga skilled worker service provider na ipapasok po natin. So 5 to 10% po para sa Neopreneur. At of course, okay, 10% naman po ay para sa EYS para eventually matulungan po ng EYS yung brand po natin na makilala at sumikat po tayo sa buong bansa. Nakuha po ba? Eh sir, paano po magiging 100%? Kasi sabi nyo po 80 to 100%. For example, sabi nga natin kanina, 800 ang usual na singil mo sa ganitong serbisyo at gusto mo 800 pa rin ang kikitain mo kapag dumaan ka sa Appior serbisyo. Pwede nyo pong gawin na 1,000 yung ibabayad ng customer para hindi po ibabawas sa dapat yung kikitain yung 22% na platform fee. Ang mangyayari yung 22% ay mangyayaring convenience fee, security fee, na kung saan ang nagbabayad na po additionally is yung customer. Which is very normal naman po when we're doing home services, di ba? And of course, nowadays is very understandable. Tanggap na po ng mga Pilipino na kapag dumaan na po sa mobile app ay meron na pong tinatawag na platform fee, convenience fee, di ba? That's very normal na po kasi the mobile app, the mobile platforms needs its operation, di ba? Para makip nito yung pagpapaganda po nung serbisyo na pinoprovide ng platform po natin. For example, Food Panda, di ba? Magkano po yung platform fee na binabawas po nila. Pero marami pa rin umorder sa Food Panda kasi ang binibili na ng tao kahit mas mahal yung presyo ng Chicken Joy sa Food Panda compared sa mag-walk-in car, pupunta ka dun sa mismong Jollibee. Dito po sa Food Panda, merong tinatawag na convenience. So doon pa lang willing na magbayad ng mas mahal ng bahagya yung mga customers. Di ba? Ganun din po sa atin. So sa tulong ng Neopreneur, meron kang steady na customers na matutulungan kang magkaroon ng regular at patuloy na kita. So ibig sabihin yung relationship nyo po ng Neopreneur and ikaw as service provider is actually para kayong partners. So technically, collaboration po yan, tulungan po yan. Nakuha po ba? So ang Neopreneur po ay hindi po usad yung negosyo niya kung wala po siyang maayos na skilled worker or service provider na partner. Ganun din naman sa service provider, hindi rin naman po aabante yung negosyo niya sa EYS kung wala pong magandang tulong yung Neopreneur na kausap po niya. Nakuha po ba? Ayan. So ngayon, paghambingin naman po natin yung pagkakaiba ng service provider, ng EYS service provider versus yung traditional na pamamaraan, no? So sa aspeto po, okay, ng kita comparing sa traditional, of course, di hamak na limitado o di kaya naman kadalasan ay fix lang po yung pwede nyong kitain dyan. Tama po ba? Kung ikaw ay traditional na negosyante or kung ikaw ay traditional na nagtatrabaho, trabahante. Ngayon, sa EYS service provider po ay may pagkakataon ka na ibahin or pagandahin kita mo nakadepende po sa sipag at number ng bookings na tinatanggap po ninyo. Kung pag-uusapan naman po natin yung oras ng pagtatrabaho or pag ninegosyo nyo, pag nagtatrabaho ka, trabahante ka, nakapako ka po sa 8 oras or kung nagnegosyo ka naman, of course, naapektuhan naman ang renta mo. Depende sa oras ng operations ng negosyo mo. So dito sa EYS, mas flexible ka na po ngayon. Kasi wala ka na pong epekto sa renta, di ba? Wala nang epekto sa pagbabayad sa mga tao, ganyan. Di ba? Kasi magkakaroon ka na po ng tinatawag na upgrade, no? Ng expansion on a digital platform, di ba? Usually, ikaw ay isang negosyante, di ba? At ang ginagawa mo ay mag-expand ka ng iyong negosyo. Magtatayo ka ng bagong branch mo, mag-hire ka ng mga bagong tao, di ba? So, in that way, kung ikaw ay mag-extend pa ng mas maraming oras na bukas ang iyong negosyo at nag-o-offer ng mas maraming oras para sa iyong serbisyo, apektado pa rin po yung operations, expenses po ng negosyo po ninyo. Tama po ba? Pero kung ipapasok na lang po natin dito sa platform ng EYS, yung expansion na susubukan
matuturuan po natin. Less risk po para sa negosyo po ninyo. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po dito, yung pag-unlad ng karera, di ba, mapanegosyo yan, mapatrabaho yan, alam po natin hindi po ganun kabilis yan. Tama po ba? Di ba? Kasi marami po ako nakakausap, ang tagal na po nila sa negosyo or ang tagal na po nila sa ganun trabaho, sa karera, sa industriya, kung saan sila magaling. Yung iba talagang dekada na, ganyan. Yung iba nga po magdadalawang dekada pa. Pero alam yun, normal scenario po na medyo paulit-ulit lang at paikot-ikot lang po yung nangyayari. Why not this time around, subukan nyo po mag-AYS. Kasi dito, mas mabilis ang growth opportunity po ninyo sa karera po ninyo. Kasi syempre, merong competitiveness na tinatawag, di ba? Nakadepende sa competitiveness nyo po bilang service provider kung gaano po kaganda yung pwede nyo pong ikaunlad sa karera po ninyo, di ba? Nakadepende rin po sa magiging reviews po ninyo kung ikaw ay talagang kampante, kumpiyansa sa iyong gawa, sa iyong presyo na talagang panlaban po yan sa merkado. Naniniwala po tayo na talagang uunlad po kayo dito. Tama po ba? Sa iyong kalayaan at control naman po, no? Kontrolado ng employer kung ikaw ay isang trabahante, kung ikaw ay isang namamasukan, tama po ba? 'Di ba? Bakit? Or syempre kung ikaw ay isang negosyante, okay? Kontrolado ka naman ng iyong OPEX, 'di ba? Kasi yung operation expenses mo ay malaking factor sa iyong control. Tama po ba? Sometimes you want to expand pero if it will affect, 'di ba? On the side ng rations, 'di ba? On the side ng mga cash flow mo, maapektuhan po yung control mo diyan, 'di ba? Yung decision making mo diyan. So sir, bakit po? And of course, ang maganda po sa EYS, okay, pag naging service provider po kayo, mapa company or mapa individual, ang maganda po dito, ikaw po ang may control. So sir, bakit po pinapakita nyo yung advantage ng isang service provider, mapa company or mapa individual? Of course, we don't want the company to think na tayo ay kanilang competitor. At the end of the day, we are just a platform provider. They can utilize us. Pwede po nila tayo i-maximize. Pwede po nila tayo maging kakampi. At the end of the day, meron pa rin pong mga skilled workers and service provider po na alam nyo yun, mas gusto pa rin po nila yung may pinapasukan rin po sila. So this time around po, wala po tayong pinipili lang. Hindi po tayo namimili ng individual lang, 'di ba, ng freelance lang. Kung gusto pong pumasok ng mga negosyo, pwede rin po 'yan, 'di ba? So ayun po siya. Ang maganda po dito, okay, kung pag-uusapan naman po natin ang epekto ng newpreneurs, okay, sa tagumpay ng isang service provider. Ang unang tanong diyan, ano nga ba ang newpreneur? Ang newpreneur po ay isang independent marketers na nagdadala po ng customer sa EYS, okay? So si newpreneur po ay marketing arm po ni EYS, okay? So since newpreneur yung maghahanap ng skilled worker, no, para i-connect po si skilled worker dun sa mobile app po natin. Si newpreneur din po yung naghahanap po ng mga possible customers po natin, maging regular customers, maging loyal customers po natin bilang skilled workers, okay? So yun po yung nagiging relationship between newpreneur, service providers, and the customers, no? Hanggang eventually, maging automatic na, maging tuloy-tuloy na, yun nangyayari sa platform po natin, no? So next is, ang additional benefits po ng newpreneur is sila yung magmamarket, ikaw ang magbibigay ng service. Ang maganda naman po doon sa part po ng newpreneur, sobrang minimal lang naman po yung magiging cut po nila, okay, which is 5 to 10%. Ang maganda po dito, of course, ikaw as a service provider, mapa-company ka, mapa-skilled worker ka, na individual, okay, 80% po yung chop mo. Additional benefit, mas madali mong mapapalaki ang iyong kita nang hindi ka nag-aalala sa paghahanap ng customer. Kasi bakit? Yung newpreneur po is interest niya po na magkaroon ka ng booking. Kasi bakit? Doon po siya pwedeng kumita. Nakuha po ba? So talagang magtutulungan po kayo. Okay, it's only fair na ang isang skilled worker ay meron pong mas magandang kita sa newpreneur. Pero syempre po, ang maganda po dito, kung yung newpreneur po ninyo ay talagang merong magandang nakalatag na programa para kayo po ay talagang maging in demand sa market, kayo po ay talagang magkaroon ng mga customers na ikaw na mismo yung nagsasawa. Depende na rin po yan sa inyong magiging usapan, magiging arrangement, no? So next, bakit kami naniniwala ng EYS ay mag-i-scale, no? Ito po yung mga dahilan dyan. Syempre po, tayo po ay nagsusolve ng isang problema. At hindi lang basta problema. Ito po ay buwanan, lingguhan, at hanggang sa pang-araw-araw pang problema. So ang maganda po dito, dahil merong massive underserved market, okay? Merong service economy which is crying out for digital transformation. Marami na po akong mga nakakausap na mga tao na talagang naghahanap na po sila ng ganitong plan. But of course, with the lack of resources, with the lack of partners, with the lack of opportunity, no, nahirapan sila na simulan. And kapag nakakausap po namin sila, lagi nilang sinasabi sa amin, sir, ang tagal na po namin naghahanap ng ganitong klase ng platform. And true enough, meron tayong mga newpreneurs na nag-onboard sa atin and right now, naghahanap na po ng mga skilled workers na matutulungan po natin bago po tayo pumunta sa next phase ng paghahanap ng mga customers po natin. Next is most of these services po na available is offline, di ba? Available sila, pero it's offline. Actually, yung buong industry, yung buong market size, disorganized yan. And ang opportunity po para sa atin is it's not digitized. So that's the blue ocean. Imagine po kung kayo po yung mga maunang mag-o-offer ng skills nyo dito. Just take a look at Grab. Imagine nyo po yung kinita ng mga unang naniwala na mag-onboard ng sasakyan po nila sa concept nila. Compared sa mga pumapasok na lang right now. Just try to imagine, you're not inventing a new behavior. These services, okay, this industry, this business is not something we invented. We are just digitizing it. We are just
making it better. Paano nyo ginagawang better? Of course, we're trying to connect everyone with a marketplace. Ibig sabihin po, hindi na po magiging bulag yung mga customers sa kung sino yung mas magandang service, kung sino yung mas may tapat na service, kung sino yung mas totoo yung service. Tama po ba? Sa part naman po ng mga service provider, mabibigyan na po kayo ng mas malawak na opportunity. And we are scalable because it taps into 3 growing megatrends. First megatrend is the gig economy. Ano yung gig economy? Ito po yung mga part-times, di ba? Ito po yung mga kumikita ka at your own terms, di ba? Kumikita ka at your own time, di ba? Na mag-freelance na lang. Okay? Ito po yung tinatawag na freelance market, no? Gig economy is the other term for that. Next is the digital convenience, no? This is also a growing megatrend, no? Kung mapapansin mo yung mga nangyari during pandemic, before pandemic, after pandemic, dito na po talaga papunta yung future. Dito na po papunta talaga yung mga negosyo, di ba? Papunta na sa digital convenience. Who would imagine na yung mga kaya po nating ma-access sa phone natin right now maging available 10 years ago? Sino makapag-isip na isang cellphone na dati pang text lang, pang communication lang, pang games lang, simple lang ang games dati. Pero right now, sobrang grabe na po yung napuntahan. Dumating sa point ang cellphone po ay naging music player na din. Ang cellphone po naging camera na din. Ang cellphone naging TV na din. Ang cellphone naging computer na din. Kasi ang cellphone right now, kasing talino na, kasing lakas na po ng computer. So guys, try to imagine po, bakit right now, kaya mo nang pumara ng sasakyan sa cellphone mo? Bakit right now, kaya mo nang bumili ng pagkain sa cellphone mo? Bakit right now, kaya mo na pong magpadala ng gamit ng document sa cellphone mo? Bakit right now, kaya mo nang mag-shopping sa cellphone mo? Bakit hindi naman right now, kaya mo nang mag-avail ng services sa cellphone mo? And lastly, okay, yung what we call the home-centered living. There is a new norm that happened after the pandemic, during the pandemic rather. The behavior of the people, okay, nagbago po yan. Diba maraming tao po ang talaga pong bago. Yung pananaw po nila, yung kanila pong pamamaraan when it comes to their daily lives. Meron ako nabasa before, sabi niya, there is no industry immune to digitalization. Pag digitalization na po ang pumasok, ang nag-take over, ibang usapan na. It's either sasabay ka, lumaki yung digital platform, or mapag-iiwanan ka kahit gaano ka pa kalaki nung magsimula mag-take over yung digital platform. And of course, lastly, ito po yung tanong ng karamihan. So, paano nga maging AYS service provider? Of course, unang step mo po is mag-register po sa ays.ph at mag-download ng AYS application. Ayan, visit lang po tayo dito sa ays.ph. Ayan, PH, and then become a service provider. Kung individual ka, freelancer ka, dito ka po pupunta as freelancer, of course. Kung ikaw naman po ay isang company, click mo po yung company. Ngayon, fill up ka lang po dito sa form po natin, no? Pag fill up nyo po dyan, fill upan nyo lang po yung mga importante, and then i-check nyo lang po yung category ng service. Okay, ngayon kung hindi nyo po mahanap yung category of the service, okay, lagay nyo lang po dito sa others, no? Kung hindi po nakalista. Okay, tapos ilagay nyo na rin yung mga list of services po ninyo dito. Ilagay nyo po yung Facebook link nyo po dyan. Kasi po syempre, i-gauge po yan ng ating HR. Next is yung pangalan po, next is yung pangalan po ng neopreneur po ninyo. So, yung name niya, okay? At the same time po, yung email address ng neopreneur po ninyo. And then, ito po yung mga requirements po natin, no? Ayan, dito sa pangalawang step po natin is kukumpletuhin mo po yung requirements, no? Syempre, number 1 is your valid ID. Okay, next is police clearance, okay? Or NBI clearance. Kahit ano sa dalawa, police clearance or NBI clearance, yan po yung talagang kailangan po nating ibigay sa ating AYS HR para kung saan yung mga customers po natin confident po sila na dumaan po sa magandang pagsusuri yung ating mga service provider. Okay? Alam po natin na medyo may effort po sa pagkuha po ng police clearance and NBI clearance, pero pagkuha po niyan or pag-provide po niyan ay talaga pong makakapagbigay po ng confidence sa mga customer po ninyo. At kami po bilang neopreneur talagang masasabi po namin ng maganda sa mga pwedeng maging customer po ninyo na kayo po ay talagang certified at verified po ng AYS. Next is yung proof of profession po ninyo. Okay, sa proof of profession po, pwede po yung COE, company ID, no? Kapag technical service po yung ina-applyan po ninyo, pwede po yan ng NC2, NC3, NC4, no? Any certificate po na kayang mag-provide ng service po na ina-applyan po natin. Kung kayo po ay professional, no? Pwede po kayo mag-provide ng inyong diploma, ng inyong PRC license, no? Pwede po yan. At kung halimbawa naman po na wala po talagang certificate, no? Alam naman po natin, meron pong mga skilled workers, service provider na wala pong certificate, no? Yung service na kaya po nilang i-provide sa market. Kaya nyo pa rin po makapasok dito sa AYS basta mag-provide lang po kayo ng at least 3 recommendation letter po sa mga taong pwedeng maging witness, testimony, na marunong po kayo sa service na yan. Pwedeng kaibigan nyo, kamag-anak nyo na dati nyo na pong na-servicean, no? Na-offeran ng ganyang skills, no? Kahit handwritten po, no? Pwede po yan, okay? Or kung yung neopreneur nyo, patutulungan po nila kayo para mag-provide na po ng drafted na letter para mas madali na po para sa inyo, okay? Pwede rin po yun, okay? Ngayon, yung application po natin, AYS application po natin, isi-search nyo lang sa Google Play or sa Apple Store, AYS. Okay, may lalabas po na magkaibang app po dyan, AYS Instant Services. Yun po yung para sa customer. Kung halimbawa po na naging service provider na kayo at meron
meron kayong nakausap na gustong mag-book ng service nyo, pwede nyo rin po silang i-assist, no? Ipa-download nyo lang po yung AYS Instant Service, okay? Yung para sa mga service providers po natin ay yung AYS SP or AYS Service Provider na tinatawag. Doon po ay kayo po ay magsa-sign up. Pag nag-sign up po kayo doon bilang service provider, hindi pa po kayo agad makakapasok kasi kailangan po nilang ibangga dito sa ating application form. Kaya nga po kapag nag-sign up kayo doon at nag-successful po, nilagin nyo po, sinubukan nyong ilagin, ang sasabihin doon, please contact system admin. Yung HR po yun. Ibig sabihin dapat nakapag-submit ka na nito. So dito makikita nyo po na meron po kayong kailangang i-prepare na 200 pesos load wallet. At the same time, for the uniform po ng EYS na 350. Yung 200 pesos load wallet po is actually a normal practice sa mga mobile apps, no? Normal naman po yan. Like for example po sa Grab, Foodpanda, Lalamove, ganyan. Meron po tinatawag na cash band or cash advance na kung saan bago sila makatanggap ng booking, meron din talagang load wallet. Ito po, minimum 200. Hindi naman po kailangan agad-agad yan, okay? Ito po ay pwede po yung i-ready na lang kapag kumpleto na lahat ng requirements. Yung iba iniisip po, tinatanong, sabi nila, sir, kasi baka mamaya mag-process po ako ng mga requirements ko, tapos di po ako matanggap. Hindi po ganun dito. Usually po, kapag kumpleto po requirements nyo, matatanggap naman po kayo. Pero kung dahil nga po sabi ko sa inyo kanina, it's your partnership between the service provider and the newpreneur. Depende po talaga yan sa usapan nyo. Pero guys, ito po, ang isang service provider, meron pong registration fee na 500 pesos. So sa part po na yan, of course, ang mag-uusap na po dyan, kayo na po ng newpreneur na magiging partner po ninyo. So balik po tayo doon sa last step po natin. Alam niyo po, ako po ang payo po sa inyo, sa newpreneurs natin and also sa mga skilled workers po natin, makipag-partners po kayo ng maayos sa mga newpreneurs and skilled workers service provider po natin. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang na newpreneurs, wala pa po silang masyadong mga list of service provider. Syempre, sa simula, bibuild po natin, pagtutulungan po natin. So, step 4, okay, after ng interview ay pwede ka na pong kumita. Ang interview process po natin is hindi naman po a formal job interview. Usually po, talagang vini-verify lang po natin kung talaga bang yung in-applyan mo ay talagang kaya mo, yung plan mo ay isang service na marunong ka, ganyan, or like for example, yung mga anong gagawin mo kapag may mga na-encounter kang customers, no? Yan po yung mga ating pinagdadaanan sa interview. Wala pong bumabagsak na kompleto requirements tapos talaga namang maayos naman po yung pagkakabangga nung ina-applyan niya eh. So, syempre, yung attitude po, importante pa rin po yan, di ba? Kasi nga po, makikisalamuha tayo sa mga tao. Kung sa interview pa lang po, ganyan, medyo hindi na po maganda yung kinalabasan, may chance rin po na hindi Kasi at the end of the day, we are a platform provider eh, di ba? So, syempre, we want to offer yung customer yung mga maayos pa rin po at mga magagandang attitude na service providers. Pwede na po kayong maging service provider, pero kung meron man po akong huling iiwan sa inyo para sa mga newpreneurs na nagsisimula po na i-connect yung mga service providers sa EYS or sa mga service provider skilled workers po na interesado pong maging part ng EYS. Alam niyo po, itong opportunity na ginagawa po natin right now ay isa sa napakagandang opportunity na pwede niyo pong sabayan right now. This is a billion peso company that's waiting to be filled, no? So ito po ay aabot po talaga ng billion peso valuation. Ang tawag po dito ay isang connector model or the bridge economy. It's a middleman game. So technically, marami pong negosyo na kung saan talagang lumaki po talaga sila na napakalaki. Ng platform lang rin po talaga yung pinoprovide nila. Like for example, the transportation, isa po ito sa mga pinakanauna, di ba? For example, the transportation business po, di ba? Meron dumaan sa atin, Uber. Pero after quite some time, di ba, nag-partner up sila with Grab, no? Si Grab po yung nanatili dito sa Asia. Anong pagmamayari ng Grab, ng Uber, di ba? They own a tech platform, no? What they don't own, okay? They don't own cars, the drivers, no? Hindi sila yung may-ari ng sasakyan, hindi sila may-ari ng mga drivers, hindi nila empleyado yun. Pero ang naging valuation po ng mga to, let's say yung Uber na lang po, nag-peak po yan ng $90 billion, no? Ang model nila, kinoconnect lang po nila yung riders and yung drivers para sa market, di ba? Ngayon, next, okay, when it comes to hospitality, is Airbnb. Anong pagmamayari ng Airbnb? Booking platform. Ano ang kanila pong hindi pagmamayari? Yung unit, yung real estate, di ba? Yung property, hindi sa kanila yun, di ba? Let's talk about e-commerce naman po. Sa e-commerce naman, Amazon, okay, Alibaba, Lazada, Shopee. Ano yung pagmamayari nila? Platform din. Mapapansin nyo, yung mapa, yung logic ng negosyo, almost the same, di ba? Alam nyo naman saan papunta to eh. Yung hindi nila pagmamayari, yung mga produkto na binibenta doon. Food delivery, pag-usapan po natin. Okay, dito po ang sikat, okay, Foodpanda. Okay, sa Western, yung Uber, nagkaroon po yan ng Uber Eats, no? May mga ibang lugar po, ang sikat po, DoorDash, no? Ano yung pagmamayari nila? E di yung app din, okay, yung platform din. Okay, ano yung hindi nila pagmamayari? Yung restaurant, yung pagkain. So, technically, yung AYS is very scalable po talaga. Ito yung proof na yung AYS, yung App Your Servicio, has a real potential. Guys, hinihintay na lang po yung mga newpreneurs and yung mga skilled workers na magpa-partner para kumonect po sa mga customers. Ano yung pagmamayari ng AYS? Yung platform, yung app, di ba? Ano yung hindi natin pagmamayari? Yung mga services, yung mga service provider. Technically, ang ginagawa po ni AYS is we facilitate connection. Okay? A service that is being needed and a customer that needs a service. So with that, AYS and the newpreneurs is not just your middleman. Okay? AYS and the newpreneur is
your bridge, your infrastructure, and the engine of the modern local service economies. Guys, remember, once trust and volume and efficiency scale, billion valuation is really, really happening. So with that, thank you very much po. I hope you be part of us. Okay, the service providers, connect with your neopreneurs na nag-send po ng video na ito. Thank you very much po. God bless you all.